Check, 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 check. Okay, good morning! TJM Dasma, kamusta po ang lahat? Morning! Mabuti, pambihira. Yung mga hindi naniwala na malakas ang bagyo ngayon, taas ang kamay. Amen! Yung mga nanalangin na tunawin ng Diyos ang bagyo ngayon. Amen. So nandito tayo, we surpass that fear na binigay sa atin ng balita. Amen. And we will praise God for that. Amen. Hallelujah. Pwede mo ba tayo tumayo? Yan. At tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Father God in heaven, we praise you and we glorify you in our midst, Panginoon. Karapat-dapat ng sambahin at dakilain, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit at susumako, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, nasa iisang puso, O Diyos. Hallelujah. Kami nagpapasalamat, Panginoon, na yung panahon ngayon, O Diyos, ay hindi mo ginawang hadlang para kami ay makarating dito at magpuri sa iyo, makinig ng iyong salita. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong katapatan, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, at sa iyong mga salita na aming pinangahawakan kung kaya't kami nakakapagpatuloy. At sa oras na ito, Panginoon, kung may nakikita ka man, Panginoon, na hindi nararapat sa iyo, Lord, pinapahawi namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Nais namin, O Lord, na bawat isa sa amin, sa aming paglapit, maging malaya kami, Panginoon. At lahat ng aming gagawin, ang aming aawitin, Panginoon, aming pakikinggan, Panginoon, magiging kalwalhatian. Hallelujah, hallelujah. And we give you praise and glory. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, please take over this place, Panginoon. Ito ay lugar mo, Panginoon. Ito ay banal na lugar at ikaw lamang may tataas sa aming kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All glory to your name. All glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Yes. Woo. Alam niyo po, nandito tayo kahit yung balita ay sobrang lakas ng bagyo. But sabi dito sa kanta, our God is an awesome God and He reigns in heaven above with wisdom and power. Hallelujah. Let's declare that today. Amen. Hallelujah. Let's sing. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, God. Because our God is an awesome God. He reigns from heaven above with grace. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with grace. The power and love, our God is an awesome God. Our God, yes, God, over our life, over our family, over PGF National. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power of our God is an awesome. Our God, you are awesome God. From heaven above. The power of our God is an awesome God. One more voice. It's an awesome God. He reigns from heaven above. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power of our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power of our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power of our God is an awesome
mga palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. You great and joy. All of these are yours. Father, turn into one. Open your eyes. You open the eyes of the blind. There's no one like you. Say none like you. None like you. Into the darkness you shine. Darkness is shine. The ashes. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. None like you. Always here. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Let's go again. Our God is Jesus, awesome
You never stop us. Can't make one right. Then what you say again. Nothing can stand again. Nothing can stand again. There's no one like our God. God is for you. Can you shout hallelujah? Hallelujah! Everyone! 1, 2, 3! Hallelujah! Hallelujah! All the glory belongs to you, Panginoon. Lahat ng papuri na yan, nararapat po sa iyo lamang, O Diyos. Bawat tunog, O Diyos. Bawat pakiramdam, bawat galaw, O Diyos. Bawat pag-awit sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Amen. Sabi po dito in Ephesians 3:20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Sabi po sa 21, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Hallelujah. Sabi po dyan, higit pa sa kaya natin hingin o kailanganin. Amen. Hallelujah. How many of us here are sustained by God today? Amen. Hallelujah. Hallelujah. And not just that, sabi po ng verse, He can do immeasurably more than we could ask or imagine. Higit pa sa kaya natin hingin. Sometimes po, nakabase lang tayo dun sa nakikita natin. But God can do far more than that. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And this song reflects those words. Hallelujah. Sabay-sabay po natin awitin. Hallelujah. Be still. There is a healer. His love is deeper and sweet. His mercy is unfailing. His arms are fortress for the weak. Let faith arise. I lift my hands to breathe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart this day, I remember you are faithful, God, forever. Be still, there is a river that flows from Calvary's stream, a fountain for the thirsty, pure grace that washes over me. Let faith arise.
Let greater eyes open my eyes. Open my eyes. Let greater eyes. Let greater eyes. Open my eyes. Open my eyes. Let greater eyes. Let greater eyes. Open my eyes. Open my eyes. Let greater eyes. Let greater eyes. Open my eyes. Open my eyes. Open the door. I lift my hands to thee again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart in thee, I remember you are faithful, God. Forever. I lift my hands to thee. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart in thee, I remember you are faithful, God, forever. So let greater rise, let greater rise. Open my eyes, open my eyes. Let greater rise, let greater rise. Open my eyes, open my eyes. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart this peace, I remember you are faithful, God, forever. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Really get here to worship. Come on. Here I am to bow down. Here I am to sing that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Sing it all right now. I've never known how much it costs to see my sin. How long I've lost. I've never known how much it costs to see my sin. How long I've never known. I've never known how much it costs to see my sin. How long I've never known. How much it costs to see my sin. How long I've lost. All the time that God can shout. Out to along all the earth, let us see power and majesty, praise you, our King. Bow down and receive the glory at the sound of your name. I speak the joy and the words of your
Dapat ka ako sambahin. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, gawa kami sinama. Oh, kabutihan mo at katabatan mo sa hindi ka nagsasawa na mahalin kami sa Pagkakat kami nagkulang sa iyo, Panginoon ka. Lord, kami ay sinapahan mo, Panginoon, nag-iingatan kami. Kaya Panginoon, tanggapin mo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba, lahat ng iwalhati ay sa iyo lamang, Ama. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God. Iin ka at sabahin. Ito kami nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa mga palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord. At alam niyo po, wag na po natin patagalin, baka masenyasan ako mamaya. Ayan. Ayan. 9:25. Okay. So, umpisan po natin. Let's start the message by watching this very short video. Panoorin po natin. Si Gabi. Sorry ka. Ayan. Wow. Dog lover ako. No? Natutuwa ako pag nakakapanood ako ng ganyan. No? May mga dogs na may mga tricks. No? Pero kahit sila ay natitrain, no? Nagkakamali pa rin. No? And ano po pag-usapan natin sa umagang ito? It's about choices. No? If you make wrong choice, you will regret it later. No? At yun po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Sorry, dito pala. Okay, so
Our text for today is in Genesis chapter 13, verse 12 to 13. Sabi dito, Abram, ang pangalan ni Abraham noon ay Abram pa. Abram lived in the land of Canaan while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Tayo muna ay manalangin. Lord, Father God, we thank you for this wonderful day, O Lord God, na binigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, here are your children gathered here, Panginoon Lord God, to worship you and to praise your name in this place. To bless your name, Panginoon Lord God. This time, Lord God, we humble ourselves before your holy throne, Panginoon Lord God, and we ask for your guidance, Panginoon. And let your word penetrate into our hearts, Panginoon Lord God. And let your word transform us into a better person, Panginoon Lord God. Lord, we commit to you this service in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin, Panginoon. Ayan, the title of the message for today is Good Choice or Bad Choice. If you make a good choice and the result will be good, of course, no? And if you make a bad choice, and what do you expect? Siyempre, bad result, no? And meron tayong pag-uusapan na 3 lessons for today, 3 C's, no? Una, choices. Meron tayong choices, and balik tayo sa ating text in verse 12, no? Sabi dito, Abram lived in the land of Canaan while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. No? Bilang background po, itong si Abraham, meron pong pangako ang Diyos sa kanya. Pangako ng Diyos sa kanya, Abram, no? Go to the land that I will show you. No? Iwan mo ang iyong country, your family, and your household, and go to the land that I will show you, and I will bless you there, and I will make you into a great nation. Yun po ang pangako ng Panginoon kay Abraham. So, si Abraham umalis sa land of Ur, doon siya nakatira dati sa Mesopotamia, which is now the present-day Iraq. No? Umalis siya doon, at nung siya ay umalis, sumama itong kanyang pamangkin na si Lot. Then, in the land of Canaan, sila po ay pinagpala ng Diyos. No? At dahil sa sobra ng livestock nila, no? Si Lot at si Abraham, yung kanilang pastulan na lupa ay hindi na sapat para sa kanilang mga livestock. So, ang kanilang mga herders, ang kanilang mga pastol ay nag-away-away. So, sabi ni Abraham, huwag tayong mag-away. No? Ang gawin natin ay maghiwalay na lang tayo. So, sila ay naghiwalay, and in verse 12, no, yun ang sabi, Abraham lived in the land of Canaan. And Lot lived among the cities of the plain. And ano ba itong plain na to? No. Ano ba itong pinili ni Lot na plain? So ito po, no, sabi ni Abraham, kung ikaw na mo unang mamili, kung ikaw ay pipiliin mo ay sa kanan, doon ako sa kaliwa. At kung kaliwa naman pipiliin mo ay ako as sa kanan. So ito ang pinili ni Lot, no. Yung bandang kanan, yung malapit sa tubigan, no. Ang pinili niya ay yung plain of Jordan na pag malapit sa tubig, of course, malago ang mga damo, no. And yung natira kay Abraham, ito po, no, ang bulubundikin ng Canaan, no. There's no vegetation at all, no. Hindi ideal for pag-aalaga ng mga hayop, no. And anyway, yun ang natira kay Abraham. And ano ba ang motivation ni Lot? Bakit niya pinili yung plain of Jordan, no? Ito po, sige. Makisama ka. In verse 10, no, ano ba ang motivation ni Lot? Bakit pinili niya yung plain of Jordan? Sabi dito in verse 10, Lot looked around and saw the whole plain of the Jordan towards Zoar. Muna was well watered. No? Yung kanyang pinili na consideration, ito ay well watered. No? There is a potential, no, ang lugar na ito. Potential for growth, potential for a good business, no? Yun ang kinonsidera niya. And what else? Like the garden of the Lord. Ibig sabihin, ito ay paradise, no? Ito ay beautiful place. It is an ideal place to live in. Masarap tumira dito.
Ano pang consideration ni Lot, no? Like the land of Egypt, no? Ang lupa ay fertile soil, no? Ibig sabihin, pag mataba ang lupa, ito ay magiging productive. At yun po ang kanyang kinonsider, yun po ang kanyang motivation para piliin ang plain of Jordan. And bakit? Kasi gusto niyang yumaman pa. Take note, si Lot at si Abraham, sila ay pinayaman na ng Diyos. But, itong si Lot gusto pang yumaman ulit. Diba? Or material prosperity. Yun ang kanyang consideration. At ano ang kanyang ginamit? Ang sabi dito, no, Lot look around and saw. Wow. Ano ang kanyang ginamit? Ang kanyang mata. No? It's pleasing to the eye. Kaaya-aya ang lugar nito. But you know what, kapatid, no? Itong pleasing to the eye, dito po ay bumagsak, no? Dito po nagkasala si Eva in the Garden of Eden, no? Balikan po lang natin sa chapter 6, no? Chapter 3, verse 6, no? When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye. Wow. Dito bumagsak, nagkasala si Eva, no? At yun po ang ginamit ni Lot sa pagpili, no? Attractive, pleasing to the eye, no? Attractive. But you know what, no? Hindi lahat ng maganda sa mata ay igagrab mo na kaagad, no? Kailangan meron kang i-consider, no? Sabi dito, no? Not all that glitters is gold, no? Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Yung iba, noo. Yeah. Sa akin, next attraction sa akin. Yeah. Meron kasi tayong kasama dito na showing. Yeah. Hello. Yeah. At marami din sa atin, no? Coming soon. Yeah. Yeah, nagkikintaban. Ayan. Ano ba ibig sabihin na not all that glitters is gold, no? Appearance can be deceiving, no? Akala mo makakabuti sa iyo, no? Parang bumibili ka ng talong, di ba? Ang kinis sa labas, no? Pero puro bulate sa loob, no? Parang ganoon lang, no? Alam niyo po, ang kaaway hindi naman mag-o-offer sa iyo ng pangit, no? I-offer ka ng maganda para doon ka itrap, no? Maaring nasa likod niyan ay patibong ng kaaway. At doon kumagat si Lot, no? Pleasing to the eye. Alam niyo po, ito yung hedonic treadmill, no? Na-encounter niyo na ba yan? Ang hedonic treadmill, ang puso ng tao ay walang contentment. Ang hedonic treadmill ay pinapakita dito na ang tao ay gustong masaya palagi, no? At hinahanap ng tao ang kasiyahan sa mga material na bagay, sa pera o sa mga ari-arian. And halimbawa, nag-desire ka na makabili ng kotse, no? Kahit Wigo, no? Masaya siguro ako kung may Wigo ako, no? May sasakyan ako. So, nag-strive siya, nagtrabaho, no? At nakabili naman, no? At nag-enjoy sandali, no? But after a few weeks, after a few months, yung kanyang level of excitement, bababa ulit yan. Hindi ka palaging masaya, no? Kita nyo yung green na yan, no? Ito yung base level ng happiness, no? Hindi ka palaging masaya, no? At kasi parang normal na lang na may sasakyan ka. Eh nung nakakita ka ng territory, wow. Sabihin mo na siguro mas masaya ako kung territory, no? So ikaw ay nagtrabaho, nagsumikap, nakabili, and for a while na-enjoy mo 'yon, no? Eh nakakita ka ng ano ba 'yon? Tesla. Yeah, Tesla. So ganun na 'yan. My point is, sabi diyan ay walang contentment ang tao. So ang hirap pasayahin ang mayayaman, no? Kasi masyadong mataas na. Halimbawa, si Villar, no? Regaluhan mo ng Fortuner, baka hindi na masaya yon, no? Kasi makakabili ng mas mahal sa Fortuner, no? Kaya yun ang pag-aaral, ang hirap pasayahin ang mayayaman. Ayun, kagaya nung graph na yun, no? Happiness yung vertical, yung time mo maubos na sa kahanap ng happiness, no? Same thing with halimbawa namatayan ka, no? Yung negative na nangyari sa iyong buhay. Hindi ka mananatiling malungkot sa buhay, no? Halimbawa namatayan ka, after a few weeks tatawa ka ulit, no? Babalik doon sa base level ng happiness.
nawalan ka ng trabaho, no? Nag-away kayo ng misis mo, hindi ka palagi malungkot. No? Tatawa ka ulit. No? Si Lot, he wants more. No? What else? Compromise. No? Mali ang pinili ni Lot and eventually siya ay nag-compromise. No? Paano siya nag-compromise? No? In Genesis chapter 12, no? Unahin natin, ano ba pagkatao ni Lot? No? Si Lot in 2 Peter chapter 2 verse 7, and if he rescued Lot, a righteous man, wow. Si Lot pala ay righteous person. Anong ibig sabihin? Si Lot ay believer. Sa panahon natin, si Lot ay believer. Yan. Ikaw ba ay believer ng ating Panginoong Hesus? Amen. Lahat tayo ay believer ng ating Panginoong Hesus. And if you are a believer of Jesus Christ, ang tingin sa atin ng Diyos ay tayo ay mga righteous person na. Tayo ay matutuwid na. Amen ba doon? Amen. But this Lot, no, siya yung example of believer na worldly. No? Habang inaral ko, meron palang believer na worldly, makamundo. No? Siya yung po yung example. And what else? Si Lot ay greedy. No? Bakit siya greedy? Mamaya makikita natin. And sino pa yung tao na believer na worldly, makamundo? Siya po yung si Judas Iscariot. No? Si Judas Iscariot, siya po yung treasurer. No? Pero siya yung tagahawak ng pero kinukupitan niya ito. Wow. Disciple ni Jesus Christ, believer, pero nangungupit. Ne? At nung huli ng kanyang buhay, no, ipinagpalit niya ng 30 silver coins ang ating Panginoong Hesus. Wow. Mas pinili niya ang pera. Worldly, greedy, makamundo. No? Itong si Judas Iscariot at saka si Lot. No? So, let's move on. No? Why worldly si Lot? No? Kasi pinili niya itong plain. No? Ano ba itong plain? For material prosperity. No? At mas yun ang pinili niya kaysa dun sa spiritual value niya. Ano ba yung spiritual value niya? He pitched his tents near Sodom. No? And what's wrong, Kuya Sen? What's wrong with living near Sodom? Meron bang masama? No? Ano bang kasalanan? Kasalanan ba tumira sa malapit sa Sodom? No? He chose material prosperity over mag-click ka. Yeah. Spiritual values. Yeah. Bakit? What's wrong? No? Ano ba ang mali doon? No? So let's move on. No? In verse 13, now the people of Sodom, ano ba ang kasalanan ng Sodom? No? Now the people of Sodom were wicked and sinning greatly against the Lord. Wow. Ang mga tao sa Sodom ay masasama at nagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Wow. Tingnan natin, no, in Ezekiel chapter 16 verse 49, ano ba ang kasalanan to? Inisa-isa, no, kung ano ang kasalanan ng Sodom. Now, this was the iniquity of your sister Sodom. The sins of your sister Sodom. Una, no, sila po ay prideful. No, sila po ay mapagpataas, no. And you know what? Ito pong pride, ito po yung kauna-unang kasalanan. No? Hindi po si Eva at si Adan, kundi ito po yung unang kasalanan. Si Lucifer, no? Because of pride, siya ay itinapon dito sa lupa. Because of pride. Yun po ang kauna-unang kasalanan. What else? No? They have plenty of food. Wow. They don't rely on God for their needs. No? Self-sufficient. Why? Because they were prosperous. Prosperous. Mayaman sila. They don't need the provision of God. No? And what else? No? And comfortable security. Sila po ay felt secured. They don't need the protection from God. Wow. Yun ang kanilang mga kasalanan. No? And what else? Did not support the poor and needy. No? They don't have compassion at all. At kapag titignan mo itong mga kasalanan ng Sodom, ito yung mundo na hindi nila kailangan ng Diyos. Why? Because they have everything. At kapag ikaw ang meron ng lahat, ano pa ihihingin mo sa Diyos?
No? Yan po ang kasalanan ng Sodom. No? And let's move on. Paano nag-compromise Lot? No? While Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Oh, tingnan natin, no? Una, siya po ay tumira malapit sa Sodom. But eventually, in chapter 14, no, verse 12, they also carried off Abram's nephew Lot and his possession since he was living in Sodom. Wow! Nag-e-enjoy na siya, nakipag-trade sa mga tao sa Sodom, and ine-enjoy na pati culture nila, pag-uugali, and eventually siya ay nanirahan na within the city of Sodom. Wow! And, you know, ano bang, mali ba ang makihalubila sa mga makasalanan? Tayo ay nakatira dito sa mundo, no? And what's wrong, no? Ang mundo ay corrupted na sa kasalanan. Ang mali, pag ang mundo ay nakatira na sa iyo, sa iyong puso. Sabi ng ating Panginoon, I pray, Father, that you will not take them from the world, but that you will protect them from the evil one. Nandito pa rin tayo sa mundo. So anong masama sa makatira sa mundo, sa Sodom, I mean, no? In 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Sabi dito, bad company corrupts good character. Amen. Wow. And what else? No, merong saying, no, tell me your friends are and I will tell you who you are. No. Sa mga kabataan, no, kung sino yung barkada mo, araw-araw mong nakakasama. Kung ang barkada mo ay palamura, no, or manginginom, naninigarilyo, may mga bisyo, no, hindi pwedeng hindi ka ma-impluwensyahan diyan. Hindi ka pwedeng hindi makipag-compromise diyan, no. At meron din tayong kasabihan sa Tagalog, no, sabi dito, ang isang basket na puno ng sariwang kamatis, pag nahaluan ng bulok na isa, ay maaaring ikabulok ng lahat. So just imagine, no, ang buong tao ng Sodom ay bulok sa kasalanan. At iisa, di lalo ng mabubulok din, no. And speaking of bulok, no, maisingit ko lang, alam niyo po, ito si Dodong at si Inday, no. Minsan sila ay namasyal sa Luneta, no. At kasama ang kanilang 5-year-old na anak, no. At habang sila ay nasa Luneta, hinayaan lang nila maglaro ang kanilang anak, no, bata. At sila ay naupo sa bench, no. At nagkikwentuhan si Inday at si Dodong, no. Sabi ni Inday, nire-reminisce nila nung sila ay nagliligawan. Sabi ni Inday, no, alam mo, Dong, no, nung nililigawan mo ako, no, kinikilig ako pag nakakatanggap ako ng sulat mo. Sabi niya, nung nasa Hong Kong pa ako, sabi niya. Talagang excited ako, sabi niya. Kahit corny yung mga sulat mo, sabi niya. Sabi ni Dodong, talaga naman, talaga pinaghirapan ko yun, pinagpuyatan ko yun, nagpapaturo pa nga ako sa iba. Paggawa ng sulat. And nagtatawanan sila, and nung napansin nila na nawawala ang kanilang anak, no. At nung sila ay tumayo para hanapin kanilang anak, yun naman, lumalapit, no? Tumatakbo palapit ang kanilang anak, no? At may dala-dalang hamburger, no? At sabi ni Dodong, anak, saan ka galing? Bakit may dala kang hamburger? Saan mo kinuha yan? Sabi ng bata, doon po sa basurahan, tay. Basurahan? Panis na yan, no? Madumi na yan, panis na yan, bulok na yan. Sabi ng bata, hindi ito bulok, tay, kasi yung basurahan na pinagkuhanan ko, may nakasulat doon, hindi nabubulok. Salamat naman at malakas ang signal. Kaya, siguro yung iba doon, ano ba pinag-usapan nilang signal na yan? Internet yan. Mamaya pwede niyong itanong kay Sister Shirley para susunod, makasabay na kayo. Kaya, alam niyo po, speaking of compromise, nung ako po kami ay sinubukan ng Diyos, no? Walang-wala kami, may tatlo kaming anak na nag-aaral, and wala akong project, wala kaming pangbayad ng tuition fee, no? And meron akong dating office mate, sabi niya, kung Sen, kung gusto mo, may nagpaparepair ng warehouse sa General Trias, gusto mo mag-submit ka ng quotation. Madalit sabi, ako yung nag-submit ng quotation, sabi ng manager, okay na yan.
bro, no, maganda, mababa yung quotation mo, sa iyo na namin ibibigay. No. Ang gawin mo lang ay palitan mo yung quotation mo, dagdagan mo ng 10% for the boys. Buti nga 10% lang, sa DPW is 30% yata. So, 10% for the boys. So, umuwi ako, no, nag-struggle ako, no, kung papalitan ko o hindi, no. And hindi ako pinatulog ng Holy Spirit. So, madalit sabi ko kinabukasan, tinawagan ko yung nag-recommend sa akin, Romel, sabihin mo dun sa manager, hindi na ako interested. Sabihin mo, ibigay na lang sa iba. So, madalit sabi, wala kita, wala bayad, tuition fee. Kaya, and alam niyo po, after 1 day or 2 days yata yun, sabi ng dati kong boss, Sen, pwede bang i-renovate mo yung condominium namin dun sa Green Hills, San Juan? Wow. Yun, nabayaran, and what's my point? Susubukan ka ng Diyos sa iyong integrity. Kung ikaw ay makipag-compromise. Wow. And let's move on. Ayan. Lesson to learn. Wrong choice. Compromise. There will be consequences of your actions. Una, no peace. No? In 2 Peter chapter 2, verse 7 and 8, and if he rescued Lot, a righteous man who was distressed by the depraved conduct of the lawless, hirap siya. Hirap ang kanyang kalooban. For that righteous man living among them, doon na siya eh. But it is his choice na tumira doon. No? Day after day was tormented in his righteous soul. Wow. Wala siyang peace of mind. And choice niya naman yon. Pwede naman siya umalis doon sa lugar na yon. What else? Loss of property. No? In chapter 14, verse 11 and 12, the 4 kings seized all the goods of Sodom and Gomorrah and all their food, and they went away. They also carried off Abraham's nephew, si Lot, and his possessions. Wow. Ito po ay nawala ang lahat ng ari-arian, pinagpaguran ni Lot. No? Sila po ay nabihag. No? At ang nangyari dito, nung nalaman ni Abraham, siya po ay ni-rescue. So nabawi si Lot, nabawi ang kanyang ari-arian, pero pagkabawi, doon siya ulit tumira sa Sodom. Choice pa rin niya yun. No? Then, eventually, nung ang Diyos ay ginudge ang Sodom and Gomorrah, nagpaulan ng asupre. Alam niyo ba yung kwento? Are you familiar with the story of Sodom and Gomorrah? Nung sila ay pinaulan ng asupre, ang lahat ng kanyang ari-arian ay nawala. Wow. Baliwala ang kanyang pinagpaguran. No? What else? Loss of wife. No? In chapter 19, verse 26, but Lot's wife looked back. Wow. Ang kanyang pamilya naging makamundo na rin. No? Worldly attachment. Ayaw niyang masarap sa Sodom. Ayaw niyang iwan ang kanyang makamundo. No? Worldly attachment, and she became a pillar of salt. No? It serves as a warning. No? And sa atin, believer, merong warning ang Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Believer ba tayo? And we are considered righteous in the eyes of God. Pero kung ikaw ay believer but worldly, makabundo, greedy, merong warning ang ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. In Luke chapter 17, verse 32, remember Lot's wife. Salita ng ating Panginoong Hesus yan. Kung ikaw ay mananampalataya, pero mas inuuna mo ang pera, ang mga material na bagay kaysa spiritual na bagay, sabi ng ating Panginoong Hesus, remember Lot's wife. And what else? Moral decline. No? In chapter 19, verse 33, that night they got their father to drink wine. Naging lasenggo na rin. And the older daughter went in and slept with him. Ito po ang masama, nagkaroon ng incest. Isa pa sa mga kasalanan ng Sodom is sexual immorality. Nahawa na rin. Kakalungkot naman. And si Abraham, ang pinagpilian, siya po ay pinagpala ng Diyos. Why? Kasi siya ay peacemaker. No?
In verse 8, so Abraham said to Lot, let's not have any quarreling between you and me. Sabi ni Abraham, huwag tayong mag-away. Material na bagay lang yan. Huwag natin pag-awayan ng pera. Huwag tayong mag-away. Siya po ay peacemaker, kaya siya ay pinagpala ng Diyos. No? Why? Because we are close relatives. Ano po ibig sabihin niyan? Abraham valued more of his relationship than material gain. At alam niyo po, ito po ang nakakalungkot, no? Tayo ay isang pamilya. Amen ba doon? Kaya tawag natin kuya, ate, no? Wala naman siguro dito tatay, no? Ibig sabihin, isang pamilya, dapat tayo ay nagmamahalan. But the sad truth is, no, pagdating sa pera, merong nag-aaway. At kinakalimutan na yung pagkakapatiran. Ayun ang katotohanan, no? May kwento ko lang yung pinanggalingan kong church, no? Merong dalawa doon na joint venture sa business, no? At nung nagka-project sila, kumita, at nung sila ay maghati ng kitaan, wow, hindi na magkasundo yung percentage ng hatian. Wow. Nagkahiwalay na magkaaway. Binaliwala ang pagkakapatiran because of money. Kaya kapatid, pag nagbenta ka naman, yung tama naman, no? Huwag naman low quality. Ayan. Pag may nagbenta sa iyo ng kapatiran, huwag mo nang tawaran. Tulungan mo na lang yung business na yung kapatid. Amen ba doon? Amen. So, what else? Bakit pinagpala si Abraham? Siya po ay selfless, no? In chapter 9, medyo na-distract ako doon. It's not the whole land before you. Let's part company, sabi ni Abraham. If you go to the left, I'll go to the right. And if you go to the right, I'll go to the left. No? Inuna niya ang kapakanan ng kanyang pamangkin. Wow. Sabi ng kagabi, not self-seeking, no? Kundi yung interest ng kanyang kapwa. Yan. And what else? Bakit pinagpala si Abraham? Siya po, he trusted God. No? Same verse, no? If you go to the left, I'll go to the right. And if you go to the right, I'll go to the left. Kung ano na lang yung matira sa akin. Total, hindi naman ako dyan umaasa, kundi sa aking Diyos. Doon ako nagtitiwala. Siya ang aking provider. Amen ba doon? Amen. Pero bang palapakan natin ang Diyos? Wow. He trusted God. And what else? No? Bakit pinagpala si Abraham? Siya ay worshiper. No? In chapter 18, no? So Abraham went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he pitched his tents. There he built an altar to the Lord. Wow. Siya po ay worshiper ng Diyos. At si Lot, wala kang makita na he built an altar for the Lord. Wow. Pinagpala si Abraham. Why? Kasi siya ay peacemakers, selfless, trusted God, and worshiper of God. No? Paano siya pinagpala ng Diyos? No? Go. Yeah. In verse 14 and 15, the Lord said to Abraham, after Lot had parted from him. No? Pagkatapos na sila ay maghiwalay, siya ay pinagpala ng Diyos. Ano ang pagpapala niya? Sabi ng Diyos sa kanya, look around from where you are, to the north and south, to the east and west, all the land that you see, I will give to you. No? Pagpapalain kita at ang iyong pamilya. Wow. And what else? And to your offspring. No? And to your offspring, to your children. Si Isaac. And what else? Forever. Wow. Grandchildren, si Jacob, at ang kanyang great-grandchildren, yung 12 tribes of Israel, at hanggang ngayon, 1,000 generations, pinagpapala ang Diyos ang Israel. Wow. Because of Abraham. Wow. And kapatid, ano ang nangyari sa buhay ni Lot? Si Abraham pinagpala, ang pamilya ni Lot, ito ay napariwara. Nasira, pati ang kanyang pinagpaguran. Wow. Si Lot, naanakan niya ang dalawang kanyang anak na babae. Sila yung lahi ng Moabites and Ammonites. Sila yung naging kaaway ng Israel. They worship false god. Wala nang inclination of spiritual values. Wala na. No? Totally corrupt. No?
And bakit pinagpala si Abraham? Wow. At bakit nasira ang pamilya ni Lot? Because of choices. Pinili ni Lot, inuna ang material na bagay. Si Abraham, mas inuna niya ang spiritual na bagay. And as a believer of Jesus Christ, kapatid, ito ang tanong ng Diyos about isa sa atin. What is your priority? What is your priority? Material or spiritual? Sabi ng Bible, no, do not store up treasures on earth, but store up treasures in heaven. Spiritual. Amen. What else? Money or God? Sabi ng ating Panginoong Jesus, you cannot serve two masters. You cannot serve both God and money. You have to choose. Lord, pwede bang pagsabayin? Sabi ng ating Panginoon, you cannot. Ibig sabihin, it is impossible. It is impossible to serve God and money. You cannot do it. Temporary or spiritual. Or eternal, I mean. Lot's priority or Abraham's priority. And pag sinabing or, there's no neutral position. Alam niyo po, ang Diyos, binigyan tayo ng free will. Nung tayo ay nilikha, binigyan tayo ng free will. We have the freedom to choose. Ganon din ang binigay kay Eva at Adan. Merong commands ang Diyos, pero meron ka pa ring free will kung susundin mo ito o hindi. Meron kang freedom to choose kung paglingkuran mo siya o hindi. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Hindi ka naman pipilitin ng Diyos. Meron kang pagpipilian kung mamahalin mo siya o hindi. It's your choice. Hindi ka naman pipilitin ng Diyos. Pero yung napag-aralan natin, kapatid, sa umagang ito, ano ang kahinatnan pag inuna mo ang material na bagay? Na hindi mo binibigyan ng time ang Diyos. Na hindi mo inuuna ang Diyos. Inuuna mo ang mga material na bagay kaysa mga spiritual na bagay. Si Abraham, hindi siya nanalangin na, Lord, payamanin mo ako ng material. Wala kang makita, wala kang mabasa. Basta sa kanya, inuna niya ang paglilingkod sa Diyos, mga spiritual na bagay. At yung material na bagay, sumunod na lang yon. Susunod na lang yon. Bonus ng Diyos. At ang makikinabang, ang iyong mga anak, mga apo, mga kaapu-apuhan. Kagaya nangyari kay Abraham. And it is our choice. Meron tayong freedom to choose. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Maraming pagkakataon na. Marami. Palagi magkaroon ng ministry fair, maglista. Pero binabaliwala natin. Why? Busy ako sa trabaho eh. Wala akong time dyan. Wala akong time dyan. And sige, pwede naman, unahin mo ang pera. Pwede naman, mag-enjoy ka, pero ito ay pansamantala lang. Temporary. Temporary lang. At kagaya kay Lot, pwedeng mawala anytime yan. Anytime na bawiin ng Diyos, wala kang magagawa. Kahit umiyak ka, magmakaawa, wala kang magagawa pag nag-judge ang Panginoon. Eh, ano ba ang pipiliin ko? Sa Diyos na lang ako. Kahit walang laman yung pitaka ko, pag meron akong Diyos, sigurado ang aking pangangailangan. Hindi ako gugutumin ng Diyos. And what is the challenge for today? Kapatid,
kung ikaw ay kinakusap ng Diyos, oo nga pala, no? Oo nga pala. Believer ako, pero makamundo pa rin. Naturingan akong Kristiyano, pero mas inuuna ko ang material na bagay. Hinahabol ko ang pera upang ito ay makapagpasaya sa akin. Pero ito ay, wow, pansamantala lang pala. Pansamantala lang pala. At kapag yung inuna mo, wow, hindi mo sigurado ang kinabukasan ng iyong anak. Pero pag inuna mo ang Diyos, secured na ang kinabukasan ng iyong mga anak. Secured na yun. Amen ba doon? At kung yun ang panalangin mo, pwede ba kitang anyayahin na tumayo? Tayo po ay manalangin ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Pwede nating i-rededicate ang ating buhay. Amen. Ibayahin natin yung focus natin. Imbes na mag-focus sa material na bagay, i-focus natin Yes, Lord. sa mga spiritual na bagay. As the worship team sing the song, Hallelujah. tayo ay magnilay-nilay sa mensahe ng Diyos. Here I am to worship. Yes, God. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. To say that you're my God. Yes, Lord. You are our God, Lord. You are lovely, Lord. Hallelujah. You are worthy to be praised, Lord. Yes, oh God. You are our wonderful God, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Lord. Protect us from the evil one, Lord. From the trap of the enemy, oh God. Protect us. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. You are our wonderful God, Lord. Hallelujah. We need you, Jesus. We need you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the cross, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Lord, thank you for the cross, Lord. You redeem us, Panginoon, Lord God. Yes. Here we are, your children, Lord. We worship you, Panginoon. We worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. We humble ourselves before your holy throne, before your presence, Lord, Jesus Christ. Hallelujah. Oh, Lord. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us. Have compassion on us, Lord. Hallelujah. Oh, Lord. You are our compassionate God. Slow to anger, abounding in love. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Jesus. You are our God, Lord. You are our living God, Lord. Hallelujah. You are lovely, Panginoon. You are worthy of our praises, Lord. Hallelujah. Oh, Lord, Father God, Lord.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We humble ourselves before your holy throne, Lord. Papakumbaba po kami sa iyo, Ama, Lord God. Oh, Lord God, have mercy on your children, Panginoon. On us, your children, Panginoon, Lord God. Kahabagan mo kami, Panginoon, Lord God. Lord, patawad, Panginoon, Lord God. Dahil din kami nakafocus sa mga material na bagay, Panginoon, Lord. Lord, natatangay kami, Panginoon, sa agos ng mundo, Lord God. Oh, Lord, patawarin mo kami, Lord God. Protect us from the evil one, Lord God. From the trap of the enemy, Lord. Protect your children, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon. Remind us always, Panginoon, Lord God, na ikaw yung pag-asa namin, hindi ang mga makabundong bagay, Panginoon, Lord God. Na ikaw ang unahin namin, Panginoon. Na ikaw ang priority namin, Panginoon, Lord God. And all our needs will be added unto us, Lord God. Kailangan unahin lang namin ang iyong kaharian, Lord God. At lahat ng pangangailangan namin ay iyong idadagdag, Lord God. Hindi na namin kailangan humingi pa sa iyo, Lord God, pag nakita mo ang aming puso, Panginoon, Lord God. And Lord God, we believe pag ikaw ay inuna namin, Panginoon, ang makikinabang ang aming mga anak, Lord God. Ang aming mga apo, Lord God. Ang mga susunod na henerasyon namin, Panginoon, kahit wala na kami dito sa mundo, Panginoon. Meron ng security para sa aming mga anak, Lord God. Yun ang pangako mo, Panginoon, Lord God. Nagmumula sa amin na mga magulang, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong salita sa araw na ito, Panginoon. And Lord God, tulungan mo ang puso namin, Panginoon, Lord God, ay matuon lamang sa iyo, Lord God. By the renewing of our mind, Panginoon. Nagmumula sa isip, Panginoon, Lord God. Yung mindset namin na ikaw ang aming unahin, Panginoon, Lord God. Sa umaga pa lang paggising, Panginoon. Ikaw ang uunahin namin, Panginoon. Mabigyan ka namin ng time ang iyong salita. Ang pakikipag-usap sa iyo, Panginoon, Lord God. Tuwing umaga, Panginoon. And we believe, Panginoon, kapag ikaw ang aming inuna, magiging ayos ang lahat, Panginoon, Lord God. Sampu ng aming mga buong pamilya, aming mga anak, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Pagpalain niyo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.